Ang kwento ni Tomby. Nang mga panahong ito, araw ng Huwebes Santo, 6:00 pa lamang ng gabi ay nakapila na sa labas ng tahanan ni Rosana ang mga kabarangay. Halos lahat ng mga narito ay may karamdamang sakit o kung hindi naman may problema sa pag-iisip. Kung sa iba ay malaki itong problema, lalo pat napakaingay sa labas ng tahanan. Ngunit para kay Rosana at sa pamangking si Jean, natutuwa ang magtiyahin dahil yun naman talaga ang pinagdasal nila sa Ama, ang makatulong sa mga nangangailangan. Si Jean ay pipe, ngunit magaling ito sa larangan ng panggagamot. Wala man itong boses na sabihin sa lahat na isa itong manggagamot. Ngunit napatunayan naman yun ng isang beses na mapagaling niya ang isa sa mga kapitbahay. Galing ito sa ilang taong pagkakaroon ng ketong. Marami ng doktor na napuntahan, ngunit ni isa ay wala namang nakagamot. Samantala, nang lapitan naman yon ni Jean at dinasalan. Nang sumunod na araw ay naging maayos na ang kalagayan nito. Dahil maliit lang naman ang barangay at maraming tambay sa lugar. Madaling kumalat ang balita. Bago pa man matulog ang magtiyahin, inabutan nila ng kaunting makakain ng ibang nag-aantay. Kinakailangan muna nilang isara ang tahanan para makapagpahinga ng maayos si Jean. Gigising pa ito bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi para salubungin ang araw ng Biyernes Santo. Kapag nakalampas na ng 12:00, mag-uumpisa na itong manggamot at magtatagal hanggang 6:00 ng hapon ng sumunod na araw. Maya-maya pa, pagsapit ng 12:30 ng gabi, nagising na si Jean. Kaagad itong lumuhod sa 7 rebulto ng mga santo sa tahanan at nagdasal. Bagamat pinanganak na pipe, nakakapagsalita ito ng diretso tuwing mga dasal ang binabanggit. Maging sa panggagamot, nakakapagsalita rin ito tuwing nagsasagawa ng orasyon at iba pang uri ng dasal. Matapos ang paunang dasal sa mga santo, dumiretso na ito sa mga pasyenteng nakapila. Pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, kaagad na nitong inumpisahan ang panggagamot. Isa sa mga paraan ng dalaga sa panggagamot. Pinipikit nito ang mga mata habang nagbabanggit ng mga usal. At pagkatapos, tititigan ang pasyente sa mga mata at tatapikin sa braso ng 3 beses. Matapos yon, mawawalan ito ng balay ng ilang minuto at kapag bumalik na sa wisyo, himalang nawawala ang sakit ng pasyente. Sa ilang Biyernes Santo na niya itong ginagawa. Tanging mga ordinaryong sakit pa lamang ang tuluyang napapagaling ng dalaga. Ngunit ang mga taong may mabigat na kondisyon kagaya ng pataw ng parusa galing sa may kaliwa, hindi pa niya ito kayang gamutin. Ayon kay Jean, ito ang mga bagay na nais niyang matutunan. Dahil dati pa man ay nasa puso na talaga ng dalaga ang pagtulong sa kapwa. Matapos ang buong araw na yon, bumalik na sa normal na pamumuhay ang magtiyahin.
May iilan namang pumupunta sa mga ordinaryong araw. Ngunit hindi na ito pinapatuloy pa ni Jean dahil kahit anong gawin ng dalaga, wala talaga siyang kakayahan na manggamot kung hindi araw ng Biyernes Santo. Hindi nagkaroon ng anak si Tia Rosana, kaya mahal na mahal nito ang dalagang pamangkin. At sa katunayan, nawala ng ilang taon sa lugar ang dalaga. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi alam ng tiyahin ang tunay na dahilan. Nagulat na lamang ito isang araw. Nasa labas na ng tahanan ang dalaga na madumi ang kasuotan. Tuwing tinatanong naman niya ang pamangkin, hindi naman ito nagkukwento kahit sa pamamagitan lamang ng senyas. Lumipas pa ang ilang buwan, naging maayos naman ang pamumuhay ng dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Habang abala sa pagwawalis ng bakuran ay pinuntahan ng kapitbahay si Rosana. Aba mare, may naghahanap pala kay Jean kanina. Dumaan dito sa bahay ninyo pero nataon naman na namalengke kayo. Kaya sinabihan ko munang bumalik na lamang kinabukasan. Akala ko maghapon kayong mawawala. Baka ka ako dumiretso kayo kina Marta dahil linggo. Basta mare, baka bukas bumalik sila. Wika ng kapitbahay. Narinig ito ni Jean. Kaya kagad itong nagaya na umalis na muna sa lugar. Baka sa mukha ng dalaga ang takot kaya maging si Rosana. Sinunod na lamang ang pamangkin. Kahit ilang beses niyang tanungin ang pamangkin, hindi naman diretsong sumasagot si Jean. Kaya nagpasya na lamang si Rosana na dalhin muna ang dalaga sa kabilang baryo, kung saan nakatira ang matalik na kaibigan. Nung mismong araw na yon, lumuwas ang dalawa ng lugar. At kahit papano may mga kapitbahay na nagtatanong kung saan sila pupunta. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ng dalawa. Pagkarating sa tahanan ng kaibigan ng tiyahin, maayos naman itong tinanggap ang dalawa. Malaki ang tahanan ng kaibigan at mag-isa lamang sa buhay. Kaya nagpapasalamat ito dahil kahit papano, meron na siyang makakasama sa tahanan. Halos 5 buwan ding nakatira ang magtiyahin sa bahay ng kaibigan. Ngunit bago pa man mag-6 na buwan, nagpaalam na si Rosana at sinabing hindi na makatulog ng maayos si Jean sa pagnanais na umuwi na sa dating tahanan. Sinunod naman ito ni Rosana at bago tuluyang umalis, labis na nagpasalamat si Rosana dahil ni minsan hindi sila tinuring na ibang tao ng kaibigan. Sa muling pag-uwi sa lugar, maraming nakiusyosong kapitbahay kung saan nanggaling ang dalawa. Ngunit nagdahilan na lamang si Rosana. Nagbakasyon lang muna sila sa malayo. Binisita ang iba pa nilang kamag-anak. Samantala, tinanong naman ito ang kapitbahay kung pumalik pa ba ang naghahanap sa dalaga. Tumugon naman ang kapitbahay na hindi na muling nagparamdam ang mga tao matapos umalis ang dalawa sa lugar. Paglipas ng kaunti pang kamustahan sa mga kapitbahay, pumasok na si Rosana sa tahanan at nagpahinga. Bandang 4:00 ng hapon,
May matandang lalaki na nagpakilalang albularyo na pumunta sa tahanan ng dalawa. Hindi pa man ito nagsasabi ng pangalan. Kaagad na itong niyakap ni Jean at tila matagal nang kakilala. Kaagad namang pinatuloy ni Rosana ang matanda. Binigyan pa niya ito ng maiinom. Ako nga pala si Gidon, o mas kilala sa tawag na Tandang Gidon. Ipapaalam ko lang sana ang pamangkin mo. Hihiramin ko muna si Jean para magsanay sa bahay. Parehas naman nating alam na hindi pa bihasa ang pamangkin mo sa panggagamot sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lalo na yung mga orasyong may sa demonyo. Kung hindi mo na itatanong, eksperto ako pagdating sa Tegalpo. Kaya kung ayos lang sa'yo, ipapamana ko ang lahat ng mga nalalaman ko sa dalagang yan. Ilang taon na rin ang nakalipas. Magmula nung mapag-usapan namin yon. Ngayon na ang tamang panahon para mas palawakin pa ang kaalaman ng bata. Naniniwala ako sa kakayahan ni Jean. Kaya sana, ikaw din, Rosana. Wika ni Tandang Gidon. Kaagad namang tinanong ni Rosana kung papaano nakilala ng matanda si Jean. Ayon dito, tamang panahon lamang ang makakapagsabi kung ano ang ugnayan nilang dalawa. Bakas naman sa mukha ng dalaga na nais nitong sumama sa matanda. Kaya mabigat man sa kalooban. Nang mismong gabing yun ay umalis na si Jean kasama ang matanda. Natanong pa ng tiyahing kung maaari ba siyang sumama. Pero tumanggi ang matanda at sinabing si Jean lamang ang maaaring naroon. Hindi nakatulog si Rosana ng gabing yun. Hindi siya sanay na wala ang pamangkin sa tabi. Doon lamang napagtanto ni Rosana na maaaring konektado yon sa biglaang pagkawala niya noong nakaraan. Kaya kahit papano'y batid niyang hindi nito papabayaan ng sarili. Ngunit sa kabilang banda, nahihiwagaan si Rosana sa pagkatao ng pamangkin. Maraming kakilala si Jean sa lugar na hindi naman pamilyar sa kanya. Sa kabila ng lahat, sinuportahan niya ang kagustuhan ng dalaga. Dahil para itong bata na ilang araw kung magdamdam kung hindi na pagbibigyan. Kaya naman, tanging pagdarasal na lamang ang nagagawa ni Rosana. Ng mga sumunod na araw hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, nanatiling mag-isa lamang si Rosana sa tahanan. Ayon dito, napakalungkot man ng mga nagdaang buwan. Idinadaan na lamang niya ang lahat sa dasal na sana'y nasa mabuting kalagayan si Jean. Hanggang sa isang araw, may lalaking pumunta sa tahanan ni Rosana na nagpakilalang Leryo. Halos kasing edad lamang niya ito at ayon sa Ginoo, kakilala niya si Jean. Ngunit hindi niya ito pinatuloy sa tahanan. Inabisuhan na wala ang pamangkin. Maayos naman itong umalis ngunit makaraan lamang ng isang araw. Muli itong bumalik sa pagpupumilit na makausap si Rosana. Wala nang nagawa ang tiyahin at kinausap niya ito ngunit nanatili sila sa labas ng tahanan. Matagal na panahon na nang magkakilala kami ng anak-anakan mo. Pareho kaming nalagay sa pasilidad na may mga problema sa pag-iisip. Ako ang tagalinis ng kwarto at si Jean naman ang pasyente.
Ako ang mismong nakadiskubre sa kakayahan niya. Minsan ko siyang nakita na napagaling niya ang kapwa baliw. Sariwang-sariwa pa sa isipan ko nang bigla niyang tapikin ng 3 beses ang lalaki. Bigla siyang nawalan ng malay at nang makabalik sa wisyo, doon lamang bumalik ang tamang pag-iisip ng lalaki. Kaya magmula ng araw na yon, isa sa mga amo namin ang nagdala ng anak niya kay Jehan. Ngunit hindi ko alam kung bakit hindi niya ito mapagaling. Usap-usapan pa ng isang araw lang makalipas ang panggagamot. Binawian na ito ng buhay. Dahil sa sobrang takot ng dalaga, naisipan niyang tumakas sa pasilidad. Naawa ako kay Jehan. Alam kong hindi magdadalawang isip ang amo naming barilin siya. Kaya tinulungan ko siyang tumakas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit siya napunta sa pasilidad ng mga baliw. Alam kong maayos naman ang pag-iisip ng dalagang yon. Pagpapaliwanag ni Lerio. Ngunit nagdadalawang isip si Rosana. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kausap. Maya-maya pa, nang akmang magtatanong pa sana siya kay Lerio, napalingon ang dalawa nang marinig ang hindi kilalang boses ng babae. Paglingon ni Rosana, ganun na lamang ang pagkagulat nang makitang nagsasalita si Jehan. Kagad niya itong niyakap at tinanong kung totoo ba ang narinig. Tumango naman ang dalaga habang umiiyak. Samantala, sa muling paglingon ni Rosana kay Leroy, hindi na niya ito muling nakita. Kaagad niyang tinanong si Jehan kung nasaan ang kausap kanina. Ngunit sinabi naman ng dalaga na kanina pa mag-isa ang tiyahin. Hanggang sa nakapasok na ng tahanan ang dalawa, patuloy pa rin sa pag-iisip si Rosana sa kausap. Napaka-imposible naman na bigla na lamang itong nawala. Samantala, ikwinento niya lahat ng nalaman kay Leroy. Hindi naman tumanggi si Jehan at kinumpirma ang lahat ng nilahad sa kanya. Dahil nais pang maliwanagan, marami pa siyang binatong katanungan kay Jehan. Ayon naman sa dalaga, totoo ang lahat ng iyon, ngunit ang hindi niya maintindihan, paano siya biglang nagkaroon ng kakayahang manggamot. Samantala, nang sabihin ni Rosana kay Jehan na nalaman niya ito kay Lerio, napakunot naman ang noo ng dalaga. Hindi pa man ito nagsasalita, bigla na lamang bumagsak ang tiyahin sa sahig at nawalan ng malay. Napakasama mo talaga, Lerio. Dati pa, hindi ka talaga patas kung lumaban. Balang araw, makakapaghiganti din ako sa'yo. Wika ni Jehan. Nang mismong oras na yon, sa kinahihigaan ng tiyahin ay sinagawa nito ang panggagamot. Alam ni Jehan na ang nakaharap ni Rosana ay ang itim na engkanto na si Leroy. Ngunit sa puntong yon, wala nang boses na lumalabas sa bibig ng dalaga. Tanging mata at isipan ang nagsasanib puwersa para paganahin ang Tegalpo. Isa ito sa pinakamahalagang turo sa kanya ng guro na si Tandang Gidon. Naisali na ng matanda ang mga kaalaman sa pagpapagaling sa mga malubhang sakit. Bukod dito, naibigay din niya sa dalaga ang kakayahan na kahit karamihan sa mga manggagamot ay hindi alam.
Hindi nagtagal. Kaagad na kontra ni Jean ang pinataw na sumpa kay Rosana. Tila mas lumakas pa ang pandama ni Jean. Kaya nitong makontra kaagad ang anumang pinataw ng mga nilalang. Maging ang palipad hangin ay nagagawa niyang harangin. Nang mapagpasyahan muli ng dalaga na manatili sa lugar, naging usap-usapan sa barangay ang pagkakaroon nito ng abilidad na makapagsalita. Sa kabila ng pagiging pipe. Kaya hindi makapaniwala ang mga tao. Tinuring nila itong himala. Ngunit hindi din maiiwasan na mapagbintang ang elemento o nilalang ang dalaga. Pero hindi na ito pinansin pa ni Jean. Hindi nagtagal. Sumama na rin si Tandang Gidon sa panggagamot ng dalaga. Kaya naman ang dating Biyernes Santo lamang na panggagamot. Ngayon ay araw-araw ng pinagpipilahan ng mga taga-baryo. Karamihan pa sa mga dumadayo ay galing pa sa mga karatig probinsya. Samantala, hindi naman tumigil si Lerio. Gabi-gabi itong nagpaparamdam sa tahanan ng dalaga. Ngunit hindi na nila pinapansin pa. Kaya sa katagalan, kusa na lamang naglaho ang elemento. Ayon sa kasamang si Tandang Gidon, ginagawa lamang ito ng engkanto dahil sa gustong makuha ang kakayahan ni Jean. Naging napakalakas ng dating ng dalaga sa mga engkanto. Dahil sa kakaibang enerhiyang natural na dumadaloy sa dugo ni Jean. Dagdag pa ng matanda. Maswerte ang dalaga na hindi niya kailangan pang buhayin ng kakayahan. Dahil kusa naman itong binigay sa kanya. Kahit sa iba pang mga kamag-anak ni Rosana, wala namang ibang may kakayahan sa panggagamot. Kaya nakakapagtaka na nagkaroon ng ganitong katangian ng pamangkin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, naging mas malakas ang kombinasyon ni Jean at Tandang Gidon. Kaya maging ang mga politiko sa lugar ay sila na ang dinadayo kaysa pumunta ng ospital. Hanggang sa mas malalaking tao na ang dumadayo para lamang makapagpagamot sa dalawa. Isang araw, may isang grupo ng mga dayuhan ang pumunta sa tahanan ng dalaga. Kaagad naman itong pinapasok ni Rosana. Inantay muna ng mga tao na matapos ang kasalukuyang ginagamot ng dalawa. Matapos yon, may lalaking naupo sa may harapan ni Jean. Matikas ang pangangatawan. Mahaba ang buhok at higit sa lahat, napakalalim ng boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi naman nagdalawang isip si Jean. Kaagad itong hinawakan sa kamay at ayon sa dalaga. Maayos naman ang lagay ng lalaki at wala namang kailangan pang ipagamot. Hanggang sa bigla na lamang tumayo ang lalaki. Humarap sa mga nakapilang taong nagpapagamot. Nakita nyo na? Walang kakayahang manggamot ng babaeng ito. Hindi nga kayang mahanap ang sakit ko eh. Peke ang babaeng ito. Pati na yung matanda. Para sa kaalaman niyong lahat, siya mismo ang pumatay sa anak ng kapatid ko. 10 taon na ang nakakalipas. Wika ng lalaki. Dahil sa narinig, hindi naiwasan ng mga tao na magbulungan. Ngunit nanatiling walang imik si Jean at Tandang Gidon.
Hinayaan lamang nila na magsalita ng kung ano-ano ang lalaki. Maya-maya pa, hinugot nito ang baril sa tagiliran. Nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang baril na hawak ng lalaki. Sumigaw naman si Rosana ngunit sinenyasan nito ni Jean na kumalma. Nagsalita pa ang lalaki na kinakailangang sumama ng 2 manggagamot sa kanya. Pumayag naman ang mga ito. Ibinili ni Jean sa tiyahin na huwag mag-alala dahil hindi naman niya papabayaan ang sarili. Nagawa pang makiusap ni Rosana na huwag nang ituloy ang pagkuha sa dalawa. Ngunit gano'n na lamang ang galit ng lalaki. Wala nang nagawa pa ang tiyahin. Halos lahat ng kapitbahay ay nakita kung paano basta na lang sila dinampot ng lalaki. Kasama ng grupo sina Tandang Gidon at Jean. Matapos ang araw na yon, ilang araw na balisa si Rosana at hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na babalik ang dalawa. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na ito nakatiis pa at nagpasama sa mga ibang kabarangay na hanapin sa lugar si Jean at Tandang Gidon. Ngunit ni anino ng mga lalaking yon, hindi na nakita pa ni Rosana. Kumalat sa buong lugar. Ito ang kabayaran ng dalawa sa pagkakaroon ng kakaibang katangian. Dagdag pa ng iba. Makapangyarihang tao sa lugar ang pamilyang iyon. Kaya kahit anumang gustuhin sa kagalit ay nagagawa nito. Maging ang mga otoridad. Hindi basta nasisita ang pamilya. Sa lahat ng mga narinig, tila nawawalan na ng pag-asa si Rosana na muling makita at makasama ang pamangkin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, tumanda na si Rosana. Bigla na lang may lumapit sa kanya na binata. Niyaya siyang sumama sa isang lugar. Hanggang sa mapadpad sila sa malaking tahanan. Dito niya natagpuan si Jean na isa pa ring manggagamot. Kaagad niyang niyakap ang pamangkin at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ngunit ayon kay Jean, hindi naman sila minaltrato ng mga taong iyon. Bagkus binigyan pa sila ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Dahil sa pagiging dalubhasa sa larangan, nagamot nito ang isa pang kamag-anak ng lalaking kumuha sa kanila. Doon din niya napag-alamang binigyan ng pataw ng mga engkanto ang pamilya. Dahil minsan itong ginambala ang buong tirahan ng mga elemento para lamang gawing modernisado ang lugar. Kaya naman, sa kasalukuyan ay bumabalik na si Jean sa pasalidad ng mga baliw. Pinipili nitong manatili sa lugar para gamutin ang taong nawala sa pag-iisip. Dahil sa pataw na parusa ng mga engkanto o iba pang nilalang. Isa-isa itong ginamot ni Jean. Ayon sa dalaga, kahit kailan hindi magagamot ng siyentipiko ang sakit na galing sa parusang pangkalikasan. Samantala nang tanungin naman kung nasaan si Tandang Gidon. Malungkot naman itong binalita na binawian na ito ng buhay dahil sa katandaan. Dahil sa nalaman ni Rosana, napanatag na ang kalooban nito at kaagad nang umuwi ng tahanan. Masaya siya na muling makita ang pamangkin. Si Jean na lamang ang dumadalaw sa tahanan ni Rosana.
dahil hindi na kaya pa ng matanda ang napakalayong biyahe. Magpasa hanggang ngayon, tuwing may nagtatanong kung nasaan na ang pamangkin na tinuring na sariling anak, abot ngiti namang binabalita ni Rosana sa kausap na manggagamot pa rin sa ibang lugar. Paminsan-minsan, nakakalimot na ito sa ibang bagay dahil sa katandaan. Ngunit hindi niya pa rin malilimutan ang pamangking si Jean, ang pipeng manggagamot. Si Miro ay isang tahimik na bata. Kaya naman nahihirapan itong gumawa ng mga kaibigan. Dahil dito ay naging biktima siya ng pambubuli. Sa tahanan din ay hindi siya gaanong nabibigyan ng atensyon ng mga magulang. Kaya naman hindi nawawala sa isip niyang tapusin na lamang ang paghihirap. Pagtungtong niya ng ikatlong baitang, nakilala niya si Shelo. Bagong dating lamang ito sa kanilang lugar. At meron itong mabuting puso kaya naman nang makita niya ang pagmamaltratong ginagawa kay Miro. Kagad itong sumaklolo. Mula sa engkwentrong yon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Bagamat kilala si Shelo sa kagandahan nito, walang masyadong lumalapit sa kanya dahil sa pakikipagkaibigan nito kay Miro. Ngunit hindi yon naging problema sa samahan nila. Shelo, sigurado ka bang gusto mo makipagkaibigan sa akin? Kung hindi ka lang siguro nakikipag-usap sa akin di sana sobrang dami mo ng kaibigan. Wika ni Miro. Ano ka ba naman, Miro? Masaya na ako sa pagkakaibigan natin. Mas mabuti pa ang isang tunay na kaibigan kaysa sa marami pero hindi naman totoo. Tama naman ako, di ba? Tugon ni Shelo. Habang tumatagal, mas tumitibay pa ang samahan ng dalawa. Malaya silang ipakita ang tunay nilang ugali dahil tanggap nila ang isa't isa. Isa sa ugali ni Miro na hindi nagustuhan ng mga kaklase ay yung pagiging masyadong tahimik nito. Ngunit para kay Shelo, isa itong magandang katangian sapagkat sobrang daldal ng dalaga. Palakwento at napakamasayahing tao ni Shelo. Hilig niyang ikwento ang mga tungkol sa karanasan at mga nakakasalamuha. Sa halos araw-araw ay hindi ito nauubusan ng sasabihin. Lumipas pa ang panahon at naging high school na ang magkaibigan. Pero hindi nagbago si Shelo. Maganda pa rin. Madaldal at napakamasiyahin. Ngunit maraming nagulat sa pagbabalik ni Miro. Maganda pala ito. Kailangan lamang ng kaunting ayos para lumabas ang tunay na kagandahan. Dahil na rin sa pagkakaibigan nila, nabawasan na ang pagiging mahiyain ni Miro. At dahil dito ay dumami ang tagahanga nila. Ngunit hindi interesado si Miro sa buhay pag-ibig. Sapagkat alam niya kung saan dapat nakatuon ang atensyon. Sa pag-aaral lamang. Sa kabila naman si Shelo ay maraming natipuhan sa nagdaang taon. Ngunit may iisa siyang pinakanagustuhan hanggang sa kasalukuyan. Miro, nandyan ba si Brando? Teka, ano palang itsura ko ngayon? Tanong ni Shelo. Maganda pa rin syempre. Hindi ko pa nakikita si Brando Ikaw gustong gusto mo talaga siya
Pero wag naman masyado. Dapat onti lang ha. Kasi baka mabaliw ka na sa kanya eh. Pabirong tugon ni Miro. Ano ka ba, syempre? Matagal ko na siyang gusto, no? Kaso, nahihiya lang ako. Baka kasi tanggihan niya ako eh. Muling wika ni Shelo. Sa ganda mong yan, sinong hindi magkakagusto sa'yo? Pero parang iba nga yata yung tipo ni Brando eh. Parang hindi pa natin siya nakitang magkagusto kahit kanino eh, no? Baka parehas kaming hindi interesado sa buhay pag-ibig. Tugon ni Miro. O baka kaya may nagugustuhan na siya. Naku po, sana wala no? Pero kung meron man, sana ako yun. Wika ni Shelo. Lumipas ang ilang buwan at patuloy ang pagsunod ni Shelo sa nagugustuhan. Ngunit hindi niya ito magawang lapitan sa takot na ayawan siya nito. Habang si Miro naman, itinuon ng panahon sa pag-aaral. Hanggang sa naging una ito sa klase. Habang nag-uusap si Shelo at Miro. Ay, binabati kita Miro. Nagbunga na yung pagpupursige mo sa pag-aaral eh. Wika ni Brando. Habang nakangiti at nakatitig sa kanya. Ay, maraming salamat Brando ha. Ikaw rin, binabati kita sa pagiging top 2. Naihiyang tugon ni Miro. Ngumiti lamang si Brando at umalis na. Bagamat masaya si Shelo sa natamo ng kaibigan, hindi niya maiwasang mainggit. Ngayon ko lang narinig ng salita si Brando ah. Sana kausapin niya rin ako. Wika ni Shelo. Huwag mo nang isipin yun. Maliit na bagay lang yung Shelo eh. Walang ibig sabihin yun no. At isa pa, kilala mo naman ako eh. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Kaya huwag ka mag-alala. Ayos ba yun? Paninigurado ni Miro sa kaibigan. Pasensya ka na ha. Alam mo naman na matagal ko na siyang gusto eh. Pero sige, hindi ko naiisipan ng masama. Ayaw ko namang masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa isang lalaki. Wika ni Shelo. Tama ka. Isang lalaki lang yun eh. Ilang taon na tayo magkaibigan. Mas mahalaga yung pagkakaibigan natin kaysa sa isang lalaki, no? O siya, tara na. Kain na muna tayo. Tugon ni Miro. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkakaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan. Dahil patuloy sa paglapit si Brando kay Miro. Bagamat iniiwasan niya ang paglapit ni Brando, hindi pa rin maiwasang mainggit ng kaibigan. Hanggang sa isang araw, tuluyan ang nabuwag ang pagkakaibigan ng dalawa. Habang naglalakad sila Miro at Shelo. Teka Miro, baka pwede kitang makausap sandali. Wika ni Brando. Tinignan muna ni Miro ang kaibigan. Dahil pakiramdam niya hindi nagustuhan ni Shelo na madalas na ang pagpansin nito sa kanya. Ay Brando, kailangan na naming mauna eh. Mahuhuli na kami sa klase. Tara na Shelo. Tugon ni Miro. Ano bang kailangan mo Brando? Tanong ni Shelo. Baka pwede kami lang ni Miro ang mag-usap. Medyo nakakahiya kasi. Tugon ni Brando.
Kung may sasabihin ka sa kanya, pwede mong sabihin ngayon sa harap naming dalawa eh. Wika ni Shelo. Nahalata ni Miro na naiirita na ang boses nito. Sige Miro, maaari bang kumain tayo sa labas mamaya? Tanong ni Brando. Umalis si Shelo nang marinig ang mga sinabi ni Brando. Shelo, teka. Sandali lang. Paghabol ni Miro. Ngunit pinigilan nito ni Brando. Teka Miro, amin na ako. Matagal na kitang gusto eh. Tugon ni Brando. Manid ka ba? Masisira ang pagkakaibigan namin ng dahil sa'yo eh. Gusto ko ni Shelo eh. Kaya kung pwede lang, tantanan mo na ako. Tugon ni Miro. Iniwan niya si Brando upang hanapin ang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali ay nahanap na ni Miro si Shelo. Ipiniliwanag ni Miro ang nangyari at kahit anong sabihin ni Miro na hindi niya gusto si Brando, hindi pa rin maiwasan ni Shelo na masaktan. Lumipas ang panahon. Tuluyan ng dumistansya si Shelo sa kaibigan. Bagamat nalungkot si Miro, hindi naman niya pipilitin ang dating kaibigan. Hanggang sa dumating ang isang araw, nagulat si Miro na may kumakalat na tsismis tungkol sa kanya. Mga pawang kasinungalingan at sinisira ang imahe sa paaralan. Bagamat maraming naniniwala na hindi totoo ang mga tsismis tungkol kay Miro, hindi maiwasang meron talagang mga nagkalat nito dahil sa inggit o sadyang hindi sila mabuting tao. Lumipas pa ang ilang araw sa mga paninira sa kanya. Hanggang sa hindi na niya ito kinaya at umiyak na lamang sa isang silid na walang tao. Kahit anong pagpapaliwanag at pagdepensa niya sa sarili, hindi yun sapat upang tigilan siya na masasamang estudyante. Naalala niya ang trauma noong kabataan. Bagamat tinanggihan siya ni Miro, si Brando ay walang humpay sa pagtulong sa kanya at hanggang sa nawala na ang tsismis ng sinali na ni Brando ang paaralan sa nangyari. Natunto nila kung sino ang may pakana ng lahat. Walang iba kundi si Shelo. Bagamat humingi ito ng tawad sa nangyari, kitang-kita naman na hindi ito totoo sa paghingi ng kapatawaran. Ngunit dahil sa nagawang pagtulong ni Brando, binigyan niya ito ng pag-asa. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan. Sinagot niya ito. Talaga Miro? Sinasagot mo na ako? Tanong ni Brando. Oo Brando, sinasagot na kita. Tugon ni Miro. Lumipas pa ang ilang buwan at masaya silang nagsama. Napakabait at mabuting kasintahan ni Brando. Tumagal pa sila ng 1 taon at malapit na nilang matupad ang mga pangarap. Ngunit isang araw, paggising ni Miro, nagulat na lamang siya sa pakiramdam na may makati sa lalamunan. Umabot ito sa punto na kailangan niyang pilitin ang sarili upang sumuka. Laking gulat niya nang may lumabas na mga insekto. Kaagad niyang sinabi ito sa ina kaya naman dinala siya sa isang doktor. Baka meron lamang pumasok o nakain si Miro kaya ganun ang nangyari. Matapos magamot, kaagad niyang pinuntahan si Brando upang ikwento ang nangyari.
Naku mahal, mabuti naman at ayos ka na. Mag-ingat ka sa mga kinakain mo ha. Sa susunod, pupunta ako sa bahay niyo para kapag nangyari ulit yon, matutulungan kita. Wika ni Brando. Sa totoo lang mahal, natakot din ako eh. Sana hindi na maulit yung nangyari. Pero salamat ah. Tugon ni Miro. Ngunit kinabukasan, ganun lang muli ang nangyari. Sumuka siya at ibang klaseng insekto naman ang lumabas. Kaagad na niyang tinawagan si Brando at nag-usap sila kasama ng mga magulang. Ginamot muli si Miro ng doktor. Ngunit lumipas ang 1 linggo ay ganun pa rin ang nangyari. Aba anak, pumunta na kaya tayo sa albularyo? Baka nabarang ka na. Wika ng ina. Nay, hindi naman po ako naniniwala sa ganyan eh. Baka sa nakain ko lang po ito. Tugon ni Miro. Ano ba kasing kinakain mo mahal? Halos 1 linggo ka nang ginagamot Miro. Pero meron pa rin eh. Baka nga hindi na doktor ang kailangan mo. Dagdag ni Brando. Kahit hindi kayo naniniwala sa mga ganong bagay, hindi naman masamang subukan, di ba? Wala namang mawawala eh. Halina kayo at pupuntahan natin yung kakilala ko. Wika ng ina. Kaagad namang nagpunta ang tatlo sa albularyo. Tama nga ang hinala na nabarang si Miro. Bagamat hindi naniniwala si Miro ay wala naman siyang ibang eksplanasyon sa mga nangyayari sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin, Mang Ernesto? 1 linggo nang sumusuka ng insekto ang anak ko eh. Natatakot na kami na baka mapano na ang laman loob niya. Wika ng ina. Kailangan nating malaman kung sino ang may gawa nito sa'yo. Kailangan nating malaman ang pangalan niya. Para magawa natin ang ritual upang matanggal ang sumpang pinasa sa kanya. Tugon ng albularyo. Mabait ang anak ko at parang wala naman siyang kaaway. Miro, may mga kilala ka ba na maaaring may galit sa'yo? May mga nakaaway ka ba? Tanong ng ina. Napakabuti po ng anak niyo, tita. Hindi po siya nakikipag-away kahit kanino eh. Sa totoo nga lang po, napakamatulungin pa nga po niya. Imposible namang may gumawa nito sa kanya eh. Tugon ni Brando. Hindi kaya si Shelo? Wika ni Miro. Nagkatinginan ng tatlo. Maaaring si Shelo nga ang may gawa nito ngunit ayaw naman ni Miro na pagbintangan hanggat hindi pa nakakasigurado. Dahil kung mali ang pangalang ibibigay nila at nagawa na ang ritual, hindi mawawala ang sumpa at lalakas pa ito lalo dahil sa pagdamay sa inosente. Nagboluntaryo si Brando na siya na ang gagawa ng paraan upang malaman kung sino ang gumawa nito. Habang si Miro naman, nasa tahanan at nagpapagaling kasama ang ina. Lumipas ang ilang araw na puro sakit ang natamo ni Miro. Matinding takot na ang nararamdaman nila dahil baka hindi nakayanin ng katawan ng dalaga ang mga nangyayari. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, dumating si Brando at nakumpirma na si Shelo nga ang nagbabarang sa kanya. Kaagad silang pumunta ng albularyo at suka ng suka si Miro.
Ginawa na ng albularyo ang ritual kasama ang pangalan ni Shelo. Lumipas ang ilang oras ng paglaban ni Miro sa katawan. Nang bigla itong tumigil. Kung gaano kabilis dumating ang sumpa, ganon din kabilis na wala ito. Kaagad naman silang nagpasalamat sa albularyo at umalis ng tahanan nito. Nay, mahal, maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin ha. Maraming salamat po talaga. Mahal, paano mo pala nakumpirma ni si Shelo talaga yun? Tanong ni Miro. Mahal, huwag ka sanang magagalit ha. Pero 'di ba, alam naman natin na may gusto sa akin si Shelo. Kaya sinubukan kong kaibiganin siya ng ilang araw hanggang sa, ayun, tinanong ko siya. Nung una syempre tumanggi pero nung pinilit niya akong iwan ka, nadulas siya eh. Ang sabi niya bakit pa ako nagtsatsaga sa babaeng sumusuka ng insekto. Tayo lang naman tatlong nakakaalam nun, di ba? Tugon ni Brando. Ganun ba? Huwag kang magalala, hindi naman ako galit eh. Maraming salamat talaga sa inyo. Wika ni Miro. Tuluyan ang naging mabuti ang kalagayan ng dalaga. Nabalitaan na lang nila isang araw na wala na sa eskwelahan si Shelo. Bali-balita sa kanila na may nangyaring masama dito. Ngunit wala nang pake ang magkasintahan. Lumipas pa ang ilang taon at masaya pa rin nagsama si Miro at Brando. Hanggang sa kasalukuyan. Nakapagtapos, nakapag-ipon na at nakabuo na sila ng sariling pamilya. Ngayon ay matanda na sila at kwento na lamang ni Lola Miro ang karanasan niya noon. Ang bilin niya sa mga apo at iba pa. Huwag manalangin o gumawa ng masama sa kapwa. Dahil bilog ang mundo. Kung ano ang binato, yun din ang babalik sa'yo. Nang mga panahong ito, mangingisda ang ama ni Lucas. Kaya naman bata pa lamang siya ay nais niyang tularan ito. Mabuting tao ang ama. Hinahangaan at ginagalang sa kanilang lugar. Nang magpinata naman si Lucas, tinuruan at sinama siya ng ama sa pangingisda. Tay, tama po ba tong ginagawa ko? Tanong ni Lucas. Ayan anak, tama. Ang bilis mo matuto ah. Nakakahanga ka anak. Pagpuri ng ama. Lumipas ang ilang buwan at naging biyasa na siya sa pangingisda. Ngunit isang araw nagkalagnat si Lucas. Anak, magpahinga ka na muna. Ako na lang ang mangingisda ngayon. Unahin mong magpagaling. Nandiyan naman ang nanay mo para alagaan ka. Mahal, alagaan mo muna ang anak natin ha. Ako muna ang lalabas para manghuli ng isda. Wika ng ama. Kagad itong nagpaalam at lumabas ng tahanan. Abay malamang, nag-iisang anak lang natin to no? Hinding-hindi ko yan papabayaan. Tugon ng ina. Maraming salamat ho, Nay, Tay. Matutulog po muna ako para makatulong na ako sa inyo bukas. Wika ni Lucas.
Umalis na ang ama at lumipas na ang gabi. Madaling araw ay nagising kagad si Lucas dahil sa biglaang pagsakit ng tiyan. Ngunit nakita niya ang ina na hindi mapakali. "Nay, ano ho bang problema? Bakit parang hindi po kayo mapakali dyan eh?" Tanong ni Lucas. "Yung tatay mo, abay, anong oras na eh hindi pa rin umuwi?" Tugon ng ina. "Ano po, Nay? Wala pa rin po si tatay? Naku, baka napano na po siya. Aray!" Natigil sa pagsasalita si Lucas nang bigla muling sumakit ang tiyan. "Magpagaling ka na muna, anak. Ako na ang bahala. Maya-maya lang lalabas muna ako." Tugon ng ina. Hindi na nakipagtalo pa si Lucas at nagpahinga na lamang. Hanggang sa nakatulog na pala. Nagising na lamang ang binata sa pag-iyak ng ina. Nalaman niya na hindi pa natatagpuan ng ama. Tumulong na rin ang mga kapitbahay sa paghahanap. Ngunit hindi pa rin nila ito nakita. Lumipas pa ang ilang araw ng paghahanap ngunit hindi pa rin nila ito makita. Hanggang sa natapos ang 1 linggo. Unti-unti nang tumigil ang paghahanap ng iba. Hanggang sa ang tanging naghahanap na lamang ay ang ina at si Lucas. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan na silang sumuko sa paghahanap. Naging usap-usapan ang misteryo sa pagkawala ng tatay ni Lucas. Dahil kilala itong mabuting tao at imposibleng napaaway o sumama sa iba. Kalaunan ay nagpatuloy na lamang sa buhay ang naulilang pamilya ni Mang Kanor. Ngunit umaasa pa rin sila na balang araw makakauwi ito sa piling nila. Pinagpatuloy ni Lucas ang pangingisda tulad ng ama. Kahit malungkot ay ginawa niyang lakas ang alaala ni Mang Kanor. Isang araw, napagabi ang pangingisda ni Lucas. Nagmamadali itong pumalaot sa lawa. Pero lumipas ang oras ngunit wala pa rin siyang nahuhuli. Nang lumipas pa ang ilang sandali, nagpa siya ang binata na ligpitin na lamang ang gamit at umuwi na. Habang nagsasagwan pa uwi, napansin niya ang biglaang pagbaba ng tubig. Napatingin siya sa bandang likuran na makarinig na mga pagtalsik ng tubig. Kaagad siyang bumalik upang tignang maigi ang nangyayari. Napawi ang kalungkutan niya nang makita ang dami ng isda. Kaagad niyang nilabas ang lambat at hinuli ang mga isda. Habang kinukuha ang lambat ay nagkaroon siya ng pakiramdam na tila may tumitingin sa kanya. Hinanap niya ito sa paligid. Ngunit wala namang nakita ang binata. Nang iaangat na sana ang lambat, bigla namang umangat ang tubig. Sa sobrang lakas ng puwersa ay bigla na lang tumaob ang maliit na bangka. Kaagad lumangoy pataas si Lucas at hinanap niya ang bangka ngunit nakita niyang nasira na ito. Kaya naman kinuha niya ang pinakamalaking kahoy at nagsilbi itong salbabida. Naguguluhan at nagulat sa pangyayari si Lucas. Biglaan ang pagbaba at pag-angat ng tubig. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang namutla ang binata. Naalala niya ang kwento sa bayan nila tungkol sa berberoka.
Kaagad niyang sinalok ang tubig gamit ang kamay at nagmamadaling makaalis sa lawa. Pero natigil ang binata dahil bigla na namang bumaba ang tubig. Mas nilakasan niya ang pagsagwan sa tubig habang nagdadasal na sana mali ang inaakala. Ngunit kahit anong bilis at lakas ng pagsagwan, hindi ito naging sapat hanggang sa tuluyan ng nangalay ang mga braso. Nawalan na ito ng pag-asa at inanggap na niya na maaari ito na ang huli. Nay, pasensya na ho kayo ah. Hindi ko na po magagawa makapagpaalam sa inyo. Wika ni Lucas sa sarili. Nakita niya ang anino sa ilalim ng tubig na palaki ng palaki. Tila papaakyat ito. Tanggap na niya ang katapusan. Ngunit para bang may milagrong naganap. Nagulat na lamang si Lucas na may malakas na hangin na tumulak sa kanya at sinamahan ito ng pagsagwan. Hanggang sa tuluyan siyang makarating sa lupa. Naghihingalo ang binata at tuminga ng malalim. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa likuran at nakita ang anino ng isang lalaki bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising na lamang si Lucas sa isang klinika. Katabi niya ang ina. Anong nangyari sa iyo, anak? Natagpuan ka ng mga kapitbahay na nakahandusay sa lupa eh. Tanong ng ina. Hindi kagad nakaimik si Lucas. Dahil tila hindi totoo ang mga nangyari sa kanya. Anak, o siya sige. Kung hindi mo pa kaya magsalita, hindi naman kita pipilitin eh. Pero masaya ako nakabalik ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung pati ba naman ikaw mawawala sa akin. Wala na ang tatay mo eh. Kung ikaw din mawawala, baka hindi ko na kayanin. Wika ng ina habang umiiyak. Si tatay na parang nakita ko nga ho siya eh. Siya nga po yung nagligtas sa akin eh. Wika ni Lucas. Ikuminento na nito sa ina ang nangyari. Bagamat hindi masyadong kapanipaniwala ang kwento ni Lucas para sa ibang tao. Naniniwala naman ang mga kapitbahay sapagkat marami ng sabi-sabi tungkol sa berberoka. Sakto ang mga karanasan niya kung paano kumilos ang berberoka. Kung paano ito humuli ng bibiktimahin. At isa pa, ang pagkasira ng bangka ni Lucas ay isa sa mga pinanghahawakan nila. Dahil imposible naman itong masira sapagkat mapayapa naman ang lawa. Lumipas pa ang ilang taon. Pero hindi pa rin makalimutan ni Lucas ang mga nangyari. Kumalat sa lugar na maaaring ang pagkawala ni Mang Kanor ay dahil sa berberoka. Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya si Lucas. Nakahanap na ito ng ibang trabaho ngunit paminsan-minsan, dinadalaw pa rin niya ang lawa. Nagbabaka sakali na balang araw, makita muli ang ama.